Hi guys! Welcome sa inaugural episode ng Tony and Soren's Book Club. Yay! Hi. Wala pa kami special effects, so manual muna yung clapping. Ay, ako nga pala si Soren Santos. Ako naman si Tony. Ayoko sabihin yung apelido ko kasi it's online. Baka makidnap ako. I'm a Taurus. Something rising. Joke lang, di ko alam. So, You're actually Libra rising. I checked. Okay. Scorpio moon. Pareho kami ni Jane Austen. Oh my God. No. Hindi. Speaking of Jane Austen, ang unang i-discuss nating libro para sa unang episode ay syempre Pride and Prejudice. Yes. Paborito ni Tony. Published in 1813 by the author of Sense and Sensibility. Wow. Unang libro niya ba? Later known as Jane Austen. Yung unang publish niya ay Sense and Sensibility. So, nung pinublish yung Sense and Sensibility, yung author lang ay, or yung byline ay, by a lady. Sa pangilan to, na-publish? Ito ay pangalawa kasi nung pinublish to, kasi sikat na yung Sense and Sensibility. So, nung pinublish yung Pride and Prejudice, yung byline ay by the author of Sense and Sensibility. Pero ito ba yung unang sumikat sa lifetime niya? Or Sense and Sensibility? Sense and Sensibility talaga. Di ba? Medyo tongue twister. Pero kasi parang no? Ito yung mas, ewan ko, for me, ito yung mas associated sa kanya ngayon, diba? Kasi parang ito yung pinaka, structurally perfect. Parang medyo walang masabi yung mga tao. Ang una kong nabasa kay Jane Austen ay yung Emma. Pero wala akong masyadong maalala. Medyo matagal na nung nabasa ko. Nalala ko lang medyo nainis ako kay Emma minsan. Na parang medyo nainis din naman ako sa main character na dito na si Jane. Pero yun na. Sorry, hindi si Jane. Pangalan niya? Si Lizzie. Si Lizzie. Yes, that's Elizabeth Bennet. Well, actually, yung sa Emma naman, si Jane actually mismo nagsabi sa family niya na it's a heroine. Emma is a heroine that only I can like. So yun, parang alam niya na hindi siya likable, at least at the time. Kasi merong trend dati na, that was Frank, if you can hear. So yeah, I mean, may trend dati na dapat perfect yung heroine. It doesn't really apply to heroes, you know. I guess may ganun pa rin ngayon, di ba? Merong mga Mary Sue. But, ayun. So, kaya niya nasabi yun before. Kasi, Emma isn't really the perfect girl. Ayun. So, I actually like Emma. Siguro kung i-rank ko yung Jane Austen books that I read, it would be the third, siguro. Or maybe even the second. So, Pride and Prejudice first. Hindi ko alam kung ano yung sunod. Maybe Northanger Abbey. Wow. Controversial opinion yan. Anyway, let's go to Pride and Prejudice, which is our first book of the month for January. Yay! Yeah. Again, wala tayong soundboard. Wala tayong ganun. So, manual yung palakpakan. Podcast naman to. Hindi naman to parang bombo radyo naman. Parang FM, AM radio na may sound effects. Okay. Hindi, syempre, favorite book ko to, di ba? But, I really want to know kung ano yung, overall opinion ni Soren. Overall opinion ko? Kasi first time read niya to eh. Napanood na actually namin yung 1995 series and BBC series. Napanood ko sometime ago, few years ago maybe, for the first time yung movie. Yung 2005. Pero wala akong context masyado nun. Kasi nga, recently napanood namin yung series. Tapos yung Pride and Prejudice and Zombies napanood din. Na almost the same lang yung storya, na ang galing na. May zombies lang. May zombies lang somehow. And then after namin matapos to both, I mean, nung natapos niya, pinanood ulit namin yung 2005 movie. So, anyway, so yung opinion mo, overall muna. Like briefer, ganun. In terms ng kung ano yung naramdaman ko sa text, ang nag-stand out sa akin dito, parang nagulat ako na parang medyo funny siya. Parang in-expect ko kasi parang, I don't know, parang kung ano man yung book equivalent ng rom-com, lovey-dovey or something. Yeah. Pero may ganun, pero parang mas funny siya. Lalo na yung tatay ni, tatay ni Lizzie, tatay nila, ng mga Bennet, si Mr. Bennet. Funny siya. In terms ng technical, honestly, nirapan ng basahin siya. Hindi yata sanay sa mga quote-unquote, lumang libro. Nasanay ako masyado sa mga recent na fantasy. Pero nabasa ko naman, doable naman.
Kahit walang spark notes. Wow. I mean, fantasy is hard to read too. So, I guess they're just hard in different ways. Dito kasi, yung mga sentence, napansin ko, ang haba, puro comma. Tapos parang isang buong paragraph, isang sentence lang pala siya. Tapos parang contradictions, ganun. Kaya parang medyo, parang kailangan kong basahin ulit yung start para magets ko. Pero baka ako lang yan. I think ako lang yan. Pero in general, natatawa ako sa kanya. Tsaka may times na parang, ganun minsan sa mga characters. Diba? Pero kasi syempre may hindsight ako. Alam ko na yung mangyayari, diba? Si Lydia, yan, medyo nakakainis si Lydia. But Mama, she's hindi. a child. Tsaka si Mrs. Bennett. Oh my God, inis ako. Ang daldal, yung bunganga ni Mrs. Bennett. Oh my God. Mapapahamak. Kaya napapahamak si Jane eh. Spoiler alert. Pero yun. Si Lizzie, okay naman si Lizzie. Masungit lang siya. Hindi, masungit din naman si Darcy. You mean Judgy? I guess, Judgy kaya prejudice. Oh my God. Prejudice. I mean, ako naman, regarding Lydia and Mrs. Bennett, I agree to a point. Nakikita ko lang, like, kasi nakailang reread na ako ng Pride and Prejudice, obviously. Alam ni Soren na marami akong copies ng Pride and Prejudice because I collect different editions. Kasi it's my favorite book. So, mga ilang beses ko na rin na-reread. And parang yung opinion ko sa kanila, nag-iiba. I guess nagsisympathize ako sa kanila more and more as I grew up. Ganun. Parang alam ko kasi may especially si Mrs. Bennett, yung goal niya na to marry off her daughters. Kasi noong panahon na yun, ganun talaga. May reason yun yeah, diba? So parang yung iniisip ko na lang, masyado siyang may pake. I mean, okay naman yung may pake, diba? Tama pero yung pake niya, pero yung ugali niya, hindi bagay sa pake niya. Parang, ano man word doon? Scruples or something? Pagiging polite. Kasi yun nga, improper yung tawag sa kanya. Parang hindi niya binabantayan kung ano yung sinasabi niya in public. Parang ganun. Actually, minsan she kinda reminds me of Filipino titas. So parang parang ganun, no? Medyo naging endearing siya at some point. Pero kaya nga sinasabi ko yung bunga nga niya. Parang may parang kaya nga nababanggit ko, parang sa totoo lang, feeling ko itong librong to, medyo nagtataka ako, or baka hindi ko lang alam, na wala pang gumagawa ng parang Filipino adaptation ng libro na to. Medyo pareho yung values, no? Kasi parang pareho yung values eh. Yung so you yung heard nanay, you heard it here first, guys. The Philippines has Regency era England values. parang ganun eh. Example, yung nanay gusto niya magpakasal na yung mga anak. Gusto niya sa may pera. Ano pa ba? Yung talagang binibenta yung anak kahit medyo nakakahiya in public. Yung mga tipong ganun. Medyo urgent kasi yun. Not from her point of view rin eh. Dapat kasi, from everyone's point of view, dapat including their father, urgent yung yung pagpapakasal nila. Dapat makasal sila as soon as possible to the best person possible or suited. Wait, bakit? For them. Kasi, okay, so ganito kasi yung matanda na siya? status ng mga Bennett. They're kind of like a poor, rich family. Bakit? Kasi, yung estate ng Bennett, yung Longbourn, ay not technically fully pag-aari ng tatay nila. Hindi ko na halata yung part na yan. Kasi, yung big thing sa Pride and Prejudice, diba, sinabi nila ay entailed yung estate. Sorry? Entailed. Oo. Pero akala ko yung sabihin nun sa kanila, pero may sa lalaki lang. Yung nangyayari kasi dyan, parang maybe every few years nagkakaroon ng true na owner yung estate. Okay. In this case, Mr. Bennett, diba? No, hindi siya true owner. Siguro yung son niya or yung grandson niya yung magiging true owner. Pero sila rin ay parang ipe-pressure din ng tatay nila. Saan galing to? Saan to nabanggit sa libro? Hindi. I just know it kasi it's a history. May background. Yes. Yung sa, oh my God. Yung sa, sige lang, sige. yung sa next na true owner. Heir. Yung true heir, ipe-pressure din siya ng tatay niya. Okay, i-entail mo ulit yung estate. So, bale, usually,
yung custom ay forever entailed yung estate. Yung specific na nakalagay lang sa entailment ng estate ay it should pass to a son of a son of a son of a son. Dito sa bandang dulo ng libro do, parang nabanggit na may desire nga sila magkaanak na lalaki para ma-break yung entail at least. Tama ba? May ganun, 'di ba? Not to break the entail. Pero kasi... Or napaghahalo ko ba sa Downton Abbey? Iba, Parang ganun. Nanonood din kasi kami Kung ng nanonood kayo ng Downton guys. Abbey, parang ganun din yung story niya sa season 1 eh. So, ano kasi, yung sa dito, syempre, kung magkaanak sila ng lalaki, masasolve yung problems nila kasi nasa kanila pa rin yung property, 'di ba? So, kahit siguro hindi ikasal yung, di naman lahat, di naman yung 5, at least, may roof over their heads. Pero since nag-menopause na siguro si Mrs. Bennet, di na sila nagkaanak ng lalaki. They have 5 girls to Daughters marry na, off. Yeah, they have 5 daughters. Si Jane, si Elizabeth, sinisunod, si Mary, asawa ni Elon Musk. si Catherine or Katie, and then si Lydia. Yeah. So, eto pa kasi, si Mr. Bennet naman, parang kaya niya naman sana mag-save ng pang dowry nila. Ito pa kasi yung problema. Like, less than 1,000 pounds lang yung dowry nila. Oo, kasi parang 5,000 tapos maghahati-hati pa silang 5, 'di ba? Parang ganun, 'di ba? May 5,000 ako naalalang number. Ano kasi yun, parang galing pa yun sa dowry ni Mrs. Bennet. Okay, may pera si Mrs. O, diba? Bennet. So, parang okay. lahat yun galing sa nanay. Yes. Walang manggagaling sa estate nila. Sinabi rin sa libro na Mr. Bennet could have saved. But he did not kasi in-expect He niya did magkakasan. Oo. Parang nag-spend siya, di naman luxuriously. Di naman siya nagwawaldas. Basta hindi siya nagtitipid. Pero hindi siya nagtitipid. Kasi, nag-expect siya na magkakaanak sila ng boy Parang to galante save rin siya. everyone. Parang galante din siya sa mga anak niya, hindi ba? 100 pounds a year, yung malaki na ba Yun yun? nga parang yung hiningi ni Wickham sa dulo na kapalit para pakasalan niya si Yung Lydia. per annum. Mas mura raw kasi sa allowance ni Lydia yun. Oo, mas malaki na gastos. Mas magasto siya. Spoiled si Lydia talaga. Ayun. So funny, na-mention mo kanina na funny. Actually, yung favorite thing ko about Jane Austen is she's funny. I think Wait lang, hanapin ko yung may quote ako na funny. Pwede ko ba hanapin yan? Sige. Hanapin mo lang. Okay, sige. Na-mention ko rin yun sa sa Instagram post namin before. And then, actually, I think like most British authors are really funny in like a dry way. So that's what I love most about them. So parang extra lang sa akin dito yung romance, of course. I mean, of course, it's a really big part. Pero mas importante sa akin na funny. I really like na it's funny. Ayun. So, Isang example dito na funny na passage na naalala ko, na na-note ko, ay after nung dance, tama ba? Yung unang dance na nagpakita si yung sa public si assembly. Bingley. So parang umuwi sila, tapos yung nanay ni Mrs. Bennet yan, kwento-kwento. Ay, ganyan yung nangyari dun sa party, sumayaw si ganyan. Tapos kinukwento yun sa tatay. Tapos yung tatay niya ay patient na. Parang, sabi ng tatay niya na, if he had any compassion for me, cried her husband impatiently, he would not have danced half so much. For God's sake, say no more of his partners. Oh, that he had sprained his ankle in the first dance. So, sana raw na-sprain na lang. Medyo natawa ko sa line na yun kasi parang, okay. Parang, my God, sana nabalian na lang siya, ingay nyo. Parang gano'n. Natawa ako doon sa part na yun. Tapos meron pa ba isa? Hanapin ko. Hanapin mo ulit. Sige. Ay, sige. Okay. Hanapin mo pa ba? Okay. Dito naman sa isa, parang may nabanggit niya nanay niya na, ano nga ba to? Basta parang, wait lang, sorry. Binabasa ko yun context. Edit mo na lang yan mamaya. Hindi ako marunong mag-edit. Hi guys. Uncut pala to eh. Kasi basically, yun, pinag-uusapan nila entail. Tapos parang, sinabanggit ng mama niya na I should not mind it, something about the entail. Tapos sinabi ng tatay niya, what should you not mind? Parang ganun. Tapos nag-reply nanay niya, I should not mind anything at all. Wala akong iisipin. Tapos biglang sinabi ng tatay niya, mabuti naman na wala ka nang isipin. Kasi kung hindi ka nag-iisip, hindi gumagana yung utak mo. Parang something like that. Let us be thankful that you are preserved from such a state of such insensibility.
So, yung mga lines ng tatay niya nakakatawa minsan. Parang ginagago lang niya yung si Mrs. Bennet or mga anak niya in general. Pero parang medyo, gusto niya kausap si Lizzie, no? Tsaka si Jane ba? More on Lizzie. Hmm. Kasi parang namamatch niya yung wit ng tatay niya. Pangit lang yung pagkakabasa ko, guys, pero funny yung lines, trust me. Basahin nyo na lang. Wag sa context nakakatawa. Kasi parang seryoso or nag-e-fuse talaga yung nanay, tapos biglang, oh my God, sana buti na lang. Sana napilayan na lang siya para di na kayo Medyo nakakatawa yung mga parang bigla na lang niya sinasabi yan. Anyway. Kasi yung part kasi yun, iniisa-isa ni Mrs. Bennet yung kasayaw ni Mr. Bingley. Buong gabi. Sabi niya, yung first na sayaw, si Jane. Tapos nung second, si ganyan. Tapos yung pangatlo, si Jane ulit. So, parang nainip yung tatay. Anyway. Doon din ba yung night na sinabi niya na parang basically sinabi niya na, hindi naman ganun kaganda si Charlotte. Something like that. Kasi parang binabanggit niya yung anak ng mga kapitbahay. Tapos sabi niya, merong anak na isa pero hindi naman ganun kaganda. Ganon si Mrs. It's really too bad that she's plain, ganun. Ganon yung si Mrs. Bennet ka nakainis. Nga siya, parang Filipino na nanay minsan. Wala siyang filter or tita. basically. Wala siyang filter. Sinasabi niya straight na pasok sa inyo. Na funny, kasi sa dulo ng libro, nung spoiler alert, nagkatuluyan na sila Mrs. Darcy. Mr. Darcy. Nahiya na siya, nahiya siya magsalita sa harap ni Mr. Darcy. Nung pamilya na sila, habang dinner. So, I guess may change sa dulo, no? I mean, nasabi mo na funny. Actually, yung first line pa lang, di ba? How can we talk about Pride and Prejudice without the first line? Yung first line set the mood already. It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. Kailangan na. Funny na. Kailangan niya na asawa kasi mayaman. Tama na. Parang ganun na. Kasi it's obviously, I don't know, sarcastic. Naloloko So parang it set the mood of the book na agad. It's telling you how to read it. Right? Naloloko tuloy sa Wikipedia para sinabi na, ano ba to? Parang novel of manners or something like that? Or story of manners. Kasi parang about siya sa manners ng panahon na yun. Parang kung ano yung dapat na behavior ng mga babae or something. Hindi ba ganun din naman ngayon? May mga ganun din naman yung mga libro ngayon. Apparently genre siya talaga. Parang novel of manners or something. So I guess parang tong deconstruction ng ganun, no? Deconstruction ba siya ang term? Hindi ba siya I would say it's it's definitely Critic ba siya? one of its aspects siguro. Pero it's many things aside from that. It's also a critique of that time. Kasi yung dynamics marriage customs. Yun nga, yung kinikriticize nila yung mga mama na sobrang parang si si Lizzie na gaganyan-ganyan. Mga linyahan na Si Lizzie mostly. Parang Si Darcy rin naman kinikriticize niya yung mga ganun. Although si Darcy nakikriticize din dahil 'di ba, parang binring up din naman ni Jane Austen na yung mga mayayaman usually ganito yung ugali. O 'di ba? I Niya guess. rin yung mga ganun. Hindi mayaman ba si Jane Austen, yung pamilya nila? Parang medyo gitna din sila, no? Yung tatay niya kasi clergyman. Si Mr. Collins yung So, tatay niya. mga ganun din. Isa yun sa mga quote-unquote respectable professions sa landed gentry. Kasi bawal sa kanila yung mga magtrabaho, di ba? Kasi yung acceptable lang sa kanila ay landlord, pare, judge. Parang nakita ko nga rin, medyo trivia. May isa siyang kapatid na parang naval captain or naging rear admiral. Tapos para sa kanya siya humingi ng tulong para sa certain naval terms para sa Mansfield Park yata. Basta parang may nobela na may kapatid yun si Fanny na naval officer. Parang may mga naval terms sa clarify tapos tumulong daw yung kapatid niya. That's nice. Na siya rin ata yung nag-asikaso ng estate ni Jane Austen after mamatay. Or I guess, parang close sila. Something like that. I could be misremembering pero nakita ko sa Wikipedia. I don't know if it's the same brother pero yung isa niyang kapatid kasi binili yung unang manuscript ni Jane na nabenta sa publisher. Yung una niya kasing nabenta na manuscript technically was Northanger Abbey. Pero never yung pinublish. So na-publish yung Northanger Abbey posthumously nung namatay na si Jane Austen. Binili siya back. Binay back siya ng brother ni Jane Austen and then saka pinublish. Well, okay.
Isa pang, sige, inaalala ko rin ngayon, sino pa yung mga characters na nag-stand out sa akin. Ang dito, pinaka na-compare ko sa movie version versus sa libro version, si Mr. Collins. Doon sa series version, kay Colin Firth version, tapos doon sa 2005 version, parang may pagka-funny or comedic si pangalan nito, Mr. Collins. Pero sa libro, parang mas more of nakakainis siya. As in, parang may part na sa dulo nung nakipagtanan si Lydia. Parang nag-text or nag-send ng letter si Mr. Collins na to the effect na buti na lang hindi sumagot si Lizzie dun sa proposal ko last few months ago kasi kung hindi, madadamay ako sa scandal niyo, nakakahiya. Dapat palayasin niyo na yung anak niyo. Parang mga tipong, oh my God, nakakainis siya. The thing is, I don't know if he's aware of that. May pagkana ba siya? Autistic ba siya? Hindi siya. Sinasabi niya yung sarili pumapasok sa isip. Wala siyang filter for social, mores or something. Baka nga hindi siya aware of his behavior, diba? Kasi yung nakakasalamuha niya lang naman, sino ba? Si Lady Catherine. In a way ba, same sila nung mama niya, ni Mrs. Bennet? Kinda walang filter in a different way? Maybe. Or in the same way? Medyo ganun din naman si Lady Catherine. Yung filter nila, medyo non-existent. Silang tatlo. May parang may pagka-pathetic si Mr. Collins. Talaga sobrang subservient niya kay, ano pangalan niya? De Burgh, kay Lady De Burgh. Oh my God, utang na loob ko lahat. Itong bahay na to, ganyan. 100,000 to. Parang mga tipong ganun. Siguro hindi na natin ma-experience yung ganong klase ng reverence. Kasi wala naman tayong person of rank dito sa Pilipinas. So, yung tipong gano'n na, wow, sobrang, kasi yung pagkaka-describe kay Lady Catherine, may certain aura siya Hindi sila hindi, ano ba sila? Nobility ba sila? Hindi, di ba? Pati si Darcy, hindi rin nobility. She's a lady. Ang lady ba is nobility? Lady Catherine. Yes. Ang naalala ko lang, ancient line daw si Darcy. Tapos, tatay niya, hindi nobility. Si Darcy kasi, yung nanay niya, yung lady. Kapatid ni Lady Catherine. Yung tatay niya, mayaman lang, na ancient mayaman, something like that, diba? Siguro yung nangyari-yari lang doon, yung title na passed down to someone else. Pero yung properties, ang nasa weird. kanila pa rin. This reminds me na, ang weird na magpapakasal, planado ipakasal yung magpinsan dapat. Yeah. Kasi plano ni De It Burgh. gets more and more common like the higher up the Baka peerage you are. Baka sa'yo kasi si Charles Darwin, ganun din. Asawa niya, pinsan niya. Baka may pagkaganon nga yung mga educated, quote-unquote, elite sa UK. I don't Pero know. I'm making stuff up. lady si Catherine. Tapos sobrang yaman niya. Kaya ganun, parang kapag andyan siya, yung mga tao di nakakahindi, oo na lang ng oo. Kaya 'di ba, gulat na gulat siya kay Elizabeth kasi tinanong niya ng something, ano yung age mo? Tapos pakipot si Elizabeth, 'di ba? Tapos nagulat si 20 siya, no? 20 ba? 20. 20, And tapos 23 Darcy si Jane. is 28. 'Di ba? Talaga? Akala ko 25, tapos, sige. Tama ba? Nalimutan ko na. Joke. Napupulyot kasi isip ko na Emma. Sa Emma, ang tanda ni Mr. Knightley, para 40-something. Tapos si Emma parang... That was weird. Pero hindi. Kaka-search ko lang nung isang araw. Basta lahat sila 20s, no? Pati si Mr. Collins. Yun yung naalala ko. Si Mary. Yung sa movie parang may pagka-comedic din. No? I was right. He's 28 years old. Kinonfirm niya yun sa letter niya. Letter niya. Letter to Elizabeth. Andun yun. Aling letter to Elizabeth? Yung The letter to Elizabeth. Nabanggit niya doon na 28 siya. Hindi ko naalala yung part na. Pero something 28 years. Tama ba? Nalala ko bigla si Mary. Dito parang may for me parang may pagka-sad yung character niya. Parang she's just trying. Pero dun sa book parang medyo nakakatawa siya. Sino ba? Siya yung yung actress niya, yung asawa ni Elon Musk. Yun yung naalala ko ngayon. Nakakatawa. Ex ni Elon Musk. Naalala ko kasi, anyway, not to date the topic, pero yan. Sad. Ano pa ba? Well, ako naman, mostly yung yung tinitingnan ko nung nag-re-read ako, ay yung
adaptations. Like, kino-compare ko kung ano yung mga nalagay nila or di nila nalagay. Dahil nga, pang ilang reread ko na gano'n. Oo nga. Dito, oo nga, natutunan ko rin sa book. Hindi ganun ka-secret yung yung utak ni Mr. Darcy dito sa books. Parang may point of view siya minsan. Yung ba yung tamang term? Point of view. Sa libro sa movie kasi parang masungit lang siya tapos sa dulo lang marireveal na gusto niya all along. Dito, very explicitly sinasabi na nagagandahan siya kay Elizabeth, na in love na siya, ganun. So, yan. Yun yung isang major difference, I guess, sa romantic developments dun sa movie versus sa book. Mas explicit. What Soren meant to say was, multiple yung point of views sa libro. Compared to the movie na si ano lang? Mostly si Elizabeth, yung POV. Isa lang yun yung POV chapter na paboritong character na si Mr. Bennet sa bandang dulo. Actually, yung sa series, sa 1995 series, multiple din naman yung POV. Yeah. Talaga? Hindi ko maalala. May made-up scene nga sila na nag-uusap si Darcy and Bingley, diba? Naalala mo ba yun? Na sabi ni Bingley, okay na ba tong Netherfield? Tapos sabi ni Darcy, sa loob ng bahay to, okay lang naman. And then, parang nag-horse riding sila tapos nakita lang nila from a distance. Parang sabi ni Darcy, why do you need my approval? Hindi naman. Pero I should like it all the same. Tapos yun. Saka binili ni Bingley yung Netherfield. Ayun, isa pang naalala ko dahil dyan. Medyo gusto ko na may dynamics yung isang Miss Bingley, yung gustong asawahin si Mr. Darcy. Doon sa lumang Pride and Prejudice, wala rin siya, no? Tama ba? Nandun siya. Di niya na maalala yung 1995. Kasi doon ang mas na-associate ko yung movie kasi napanood natin recently. Gusto ko yung dynamic niya na gusto niya magpakasal. Tinatry niyang magpaganda kay Mr. Darcy. No? Pero doon sa kasi sa recent movie, wala siya. Si Mr. Hurst. Magkakaroon nga pala ng bagong adaptation. Mr. and Mrs. Hurst. Yeah. Sa kasi, sa 2005, famously, and isang famous critic doon ay inalis yung isang sister ni Mr. Bingley. So parang... Si Miss Bingley. Ano pangalan niya? Si Mrs. Hurst. Si Mr. Hurst tsaka si Mrs. Hurst yung inalis. Ay, ang naalala ko. Syempre, yung single yung nandun. Sa kasi siya yung nakaakit, di ba? May naalala ko na eksena na yung asawa na isang sister nakahilata lang sa upan. That's the series. Yung lumang version ako. Medyo tatawa kasi asawa niya. Kung mapanood niyo yung lumang version, yung eksena ng asawa niya, ng asawa ni Mrs. Hurst, lagi lang siya nakahilata sa upan, wala siyang linya. Kasi I guess kahit sa book ganun din siya, parang gusto lang niya maglaro ng baraha, tapos otherwise tulog siya. Na observation ni Liza din. With expensive tastes. Para siyang plank of wood with expensive taste. Ayun. And then, so parang yun lang, yung sa movie ng Pride and Prejudice, 2005, medyo funny lang na parang nag-iisang may schemes si Miss Bingley, si Caroline. Parang wala siyang kakampi. Diba? Parang wala siyang kakampi. Parang mag-isa lang siya evil. Pero kasi nung sa series, dalaw sila. Nagsasabuatan sila gano'n. Parang tingnan mo yun, kapatid. Ang putik-putik ng Tapos tumatawa yung isa. Yung mga typical evil, Para silang mata pobre, pero hindi applicable yun. Kasi technically, mayaman naman din. Mayaman nga, ayun nga. Parang yung Bennet family nga ay... Parang within the elite, may levels din. For sure. Kasi sobrang yaman ni Mr. Darcy. Parang nasa top like 8% siya. Ang galing hindi pa siya nobility. Kasi hindi rin siya sundalo. I guess some of them don't really care. Di ba parang pa yun? Wow, they don't care. Parang medyo rin pala, medyo time capsule din pala to. Kasi ni-research ko. Kasi sa dulo, nung nagtanan si pangalan to, Mr. Wickham, tsaka si Lydia, isa sa mga ginawa ni Mr. Darcy ay binili niya yung tinatawag na commission ni Mr. Wickham para umangat siya sa military. Apparently, nung panahon na yun, pwede siyang bilhin yung mga rank sa military na walang sense kasi nagbe-breed na incompetence, no? Kasi basta may pera ka, makakabili ka ng rank. That's so interesting. Parang soon after, or kinda soon after nung publication ng nobela, parang inalis na yun. Kasi nga, nagbe-breed siya ng incompetence sa army. Wala lang, kasi nung nabasa ko, nakataka ko, bakit nabibili yung rank? Di ba dapat career soldier ka para umangat? Pero apparently, yung pagiging sundalo nun, parang kinda cosplay, lalo na sa mayayaman. Kung may pera ka,
yun, parang sinasabi niya kanina na, You remember like the Earl of Grantham sa Downton Abbey? di ba? Nga, sa Downton Abbey rin. Parang ayaw siyang ilagay sa frontlines. Oo, kasi parang- more on ano lang siya, for moral support. sa defense ni Earl of Grantham, gusto niyang lumaban. Gusto niya, Pero, exactly. wala, inuman lang tayo, hayaan mo na ibang, ayun, ganun, may pagkaganon. Actually, hindi ko yun nakuha from the book. Like, akala ko, yes, binili yung commission niya, pero parang as a regular, lang. Kasi kung Foot hindi soldier lang ulit. bibilhin, kasi kung hindi bibilhin, ganun lang yung sweldo niya forever. Hindi siya, I see. parang Okay, so that really put into context kung ano yung ginawa ni Darcy for Lydia, for Lizzie's family. Like, even more. I did it for you, I did it to you for Lydia, your family. Hindi ka ginawa para sa pamilya mo, baby. It's for you, baby. Ganun yung sinabi ni Mr. Darcy sa dulo. Oo nga, sabi niya, surely you must know. It was I did- all for you. Sa movie yun, guys. Yung sabi niya sa libro ay if you must thank me, it should be only for yourself. Yan Yeah. Ay, tapos kinilig siya, napa-baby face yan. Si Lizzie. Si Lizzie, napa-Mew. Mew ba yung tawag doon? Si Mimiya face. Mimia face. Ganun siya. Laban na sila. Ganun lang kadali yan, guys. Yeah. Grabe, balak pa rin ni di ba? Mr. Bennett na bayaran yung kapatid niya. No, akala niya kapatid niya yung nagbayad. Pero kaya ba nilang bayaran? Oh my God, parang magkano yung binayad niya? Nare-reveal ba sa libro? Oo, pero 10K, no? No. Parang sabi nga ni si Lizzie ba yung nagsabi? Na parang hindi naman daw pala ganun, like, sobrang kalaki. Akala nila sobrang laki na utang niya, hindi naman pala. Kasi may natira pa, no? May natira. Pero, hindi ko sure kung tama yung information na yun. Kasi parang, yun yung sinabi ata ng uncle niya kay Lizzie. Pero, obviously, at that time, di niya pa alam na may binayaran si Darcy. So, ayun. Guys, spoiler warning pala. kung walan patapos na no? 30 minutes into our podcast episode. Spoiler warning! Hindi, parang yung mga binabanggit naman natin, putol-putol. Yung mga general bits lang. Grabe naman. Hindi nila maintindihan yung sinasabi natin pag di nila nabasa. Dapat sinabayan nyo kami. 200 years. At this point, 200 years na naman yung novela. Okay nang ma-spoil yan. Grabe naman. 1813? Oh my God, ilan yan? 212 years. 213 years. 1813, nung January 28, actually. January 28, 1813. So, recently, nag-anniversary siya. So, sakto, diba, sa Book of the Month natin, January. That's excellent. Na timing ba? Hindi namin alam yan. That's what you call serendipity. Kainis. Anyway, so yun, I guess, patapos na ba tayo? Sure. May ka ba? May afterthoughts? Afterthoughts ko lang ay, yun nga, yung impression ko sa nobelang to parang super romantic, pero nagulat ako na funny siya. So parang mas iniisip ko ngayon, paano pa kaya iba pang considered na classic na nobela? Feeling ko nakakatawa din sila. Feeling ko nakakatawa din sila. Feeling ko may humor sila na. I suggest Charles Dickens for you. Yun nga parang na-interest ako primarily kay Charles Dickens. Kasi sa Emma, parang hindi naman ako natawa masyado. Pero feeling ko deserve to read yung Emma. Tingnan natin kung matatawa ako. Nalala ko na kasi nainis ako kay Emma doon. Anyway, about Pride and Prejudice. Yun nga, funny siya. Kung gusto niyo na surprisingly funny na libro, na classic, ito yung isasuggest kong basahin. Maganda naman siya. I like it. Yeah, you guys already know what I think. I think it's a perfect novel. Wala siyang flaws for me. Lahat ng, like, every reread ko, nakikita ko yung, like, lahat ng sentences, lahat ng paragraphs, may purpose siya. Walang patapon. Sobrang tight nung story na to. So, deserved yung, yung laurels niya. My God, isipin mo kung may Tagalog version ng nobela to. May nagtanan, sakto, classic na Pinoy teledrama storyline, di ba? Tapos may mayaman na anak, di ba? Tapos may Lady de Burgh, di ba? May mayaman din na tita. Si Amor Powers. May potential to, guys. May potential to. Dapat i-translate to. Isusulat niya raw, guys. Huwag niyo siya unahan. Diba? Screenplay na, That Thing Called Pride and Prejudice, ganun. Anyway. Shout out kay, Tanat Hadar.
Oh my God. Favorite podcaster ni Pero Soren. I guess pang general idea nun is parang universal siya, no? Timeless yung topic niya, I guess. Yes. Kahit na polar opposite in terms of geography and culture, diba? Parang, well, I guess not necessarily culture, pero interesting. Classics are classics because They are timeless. Yes, exactly. Thank you very much. So, yun na ba yan? I guess yun na muna yun for the first Medyo episode. na-pause ako, what the hell? Oh, sorry guys kung Wala. nabingi kayo dito. Rated for language. I said hell. Ah. Anyway, Yeah, it's been 35 minutes. maraming salamat sa pakikinig guys sa trip-trip namin, dalawa. Actually, this is gonna be a monthly thing. So, abangan nyo next time. Actually, yung book of the month namin for February ay Project Hail Mary by Andy Weir. Weird yata, oo. Okay. So, kasi, actually, well, hindi namin to alam. Ipapalabas yung movie niya sa March 18. March 18 so, ata, we're oo. going to finish the book, Sakto. hopefully, this February. Just in time for the movie. So, abangan niyo yung next one. Thank you again for listening. Salamat guys. Bye!